The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Mayong hapon sa tanan naton nga mga kautoran kag mga kaabyanan sa Ginoo. Sa sining hapon, yari naman kita sa aton programa The Living Word Radio Broadcast. Ang ini nga programa nag-abot sa inyo kada Miyerkules sang hapon alas 3 tubtob alas 4. Kag ini ginadala sang Malay Gospel Baptist Church nga makita diyan sa Cubay Sur diri sa Malay, Aklan. Kag sa sining hapon ang inyo gyapon nga kaupod sa sining nga programa The Living Word, Pastor Peter M. Arbulario. Kag aton gid nga ginatamyaw ang tanan naton nga mga tagpalamanti, tanan naton nga mga kauturan kag mga kabyanan nga naga padayon sa pagsuporta sang aton nga buluhaton The Living Word Radio Broadcast. Bangod ang ini nga programa ginasakdag sa pagpangamuyo sang mga kauturan sang Malay Gospel Baptist Church diyan sa Cubay Sur diri sa Malay, Aklan. So sa sining hapon aton gid nga ginapasalamatan luat ang Ginoo daw pila ka Miyerkules nga hindi ako ninyo nang kaupod sa aton programa, pero sa sining hapon salamat nga nakapadayon kita sa sining aton programa nga kung sa diin ang pinaka-focus naton amo ang pulong sang Dios. Bangod importante gid nga sa aton pagpangabuhi sa adlaw-adlaw aton nga matun-an, aton mabasa kag aton mapamlandungan ang pulong sang Ginoo. Bangod ang hambal mismo sang aton Ginoo sa tungtion nga siya gin tintar sang yawa o gintintar ni Satanas, ang gingamit niya amo nga panangga sa tentasyon amo mismo ang pulong sang Dios. Gin-quote niya ang nakasulat sa libro sang Deuteronomy nga ang hambal ni Kristo Jesus, man shall not live by bread alone but by every word that proceedeth from the mouth of God. Ang tao hindi lamang mabuhi sa tinapay. So ang budsilingon hindi lamang mabuhi sa material nga pagkaon, pareho sang kanon kag sang sudan o sang tinapay kag kun ano pang physical nga pagkaon, kundi dapat nga ang tao sa hambal sang pulong sang Dios kag hambal mismo sang Dios, magakabuhi man kita paagi sa pulong sang Dios. Ang budsilingon ang Biblia. Gani nakalimutan ini nga talupang doon sa madamo nga mga katawan sa sini nga panagon, pero halin pa sang una linibo na ka tuig ang nagliligad nga we are reminded nga kita bilang mga tinuga sang Dios dapat gid naton talupang doon ang iya nga pulong. Aton gid hatagan sang focus ang Word of God or the Bible. So sa sining hapon amo ni ang pinaka-objective sang aton nga program The Living Word. Ginabantala naton kag ginatun-an ang pulong sang Ginoo bangod ini kon aton gid pamalandungan makabulig sa aton pagpangabuhi sa adlaw-adlaw. Kani sa sining hapon before kita magtalakay sang isa naman ka topic na ginkuha naton diri sa libro sa mga Salmo, magalapit kita anay sa pagpangamuyo. Magapangamuyo kita sining tion. Loving and Heavenly Father, Lord, sa sining hapon nagapalapit kami sa imo. Una sa tanan, pasalamat kami nga ikaw nga amon Dios, gamhanan kag balaan nga nagahatag sa amon pirmi sang pribilehiyo nga makatalupangod kami kag makatuon sang imo nga mga pulong. Kani Lord, sa sining hapon amon gid ginapangayo ang imo nga pagpanguna, labi na ang imo kaalam nga ihatag sa kada isa sa amon, labi na sa akon nga magapanguna sa pagtuon sang imo mga pulong sa sining nga programa The Living Word.
Ikaw man Lord ang magpakamaayo, ikaw magpanghikot sa tanan nga mga kauturan nga nagapakig-upod sa sini nga programa, kag labi na sa mga kabyanan man nga nagapamati, whether in radio or in live streaming. Kay amon gid Lord ginakilala nga importante gid ang imo pulong sa tagsa-tagsa sa ngamon kabuhi. So Lord, salamat nga ang balang nga Espiritu siya ang amon nga teacher sa sining hapon. Siya ang magahatag sa amon sang pagpanguna labi na sang kaalam nga ang mga bagay nga amon talakayon sa sining amon nga programa amon gid maintindihan kag mapasulod gid namon sa amon mga tagipusoon sa amon kabuhi agud to nga magamit namon ini nga mangin gabay sa amon pagpangabuhi sa adlaw-adlaw. Ikaw ang magpakamaayo sa tanan nga mga tagpalamati namon kag taga lantaw man paagi sa live streaming sa sining amon nga programa, The Living Word. So thank you Lord ni amon pangamuyo in Jesus mighty name. Amen. Okay, so sa sining hapon mga kabyanan kag mga kauturan, ginasulit ko gid ang pagtamyaw sa kada isa sa inyo sang maayo kag mabinuganaon nga hapon sa tanan. Kabay nga ang aton nga programa sa sining hapon mangin pa ka maayo sa tagsa-tagsa sa aton sa sining hapon. Kay sa aton nga pagbasa kag pagtuon sa balan nga kasulatan, every time nga ginatun-an naton ang pulong sang Dios, mayara gina nga kaakibat nga pagpakamaayo. May blessings nga maangkon kita every time nga ginatun-an naton kag ginapamalandungan ang pulong sang Ginoo. Gani sa sining hapon ang topic o kon ang tema nga aton pagapamalandungan, ang title sini sa English is about God is our refuge and strength. God is our refuge and strength. Ang Dios amo ang aton palalipdan kag ang aton kabaskog, ang aton kalig-on. Kag diri naton ni kuhaon sa isa sang mga salmo. Damo sa mga salmo pero amo ni ang ginpili ko nga aton pagpamalandungan sa sining hapon. Kag basahon ko diri sa English na Bible ang hambal Psalm 46 verse 1 up to verse 11. So it means na the whole chapter of this Psalm 46 ang aton talakayon o kung pagpamalandungan sa sining hapon. Ang hambal, God is our refuge in strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth should change, and though the mountains slip into the heart of the sea. Though its waters roar and foam, though the mountains quake at its swelling pride, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy dwelling places of the Most High. God is in the midst of her, she will not be moved. God will help her when morning dawns. The nations made an uproar, the kingdoms stuttered. He raised his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our stronghold. Come, behold the works of the Lord, who has wrought desolations in the earth. He makes wars to cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariots with fire. Cease striving and know that I am God. I will be exalted among the nations, and I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our stronghold. Kag manami gid nga basahon man naton diri sa Hiligaynon Bible sa Ilonggo nga Biblia.
para maging klaro pagid sa aton before naton talakayon ang kaundan sang sini nga Salmo 46. Ang sa Ilonggong nga Biblia nagahambal. Ang Dios amo ang aton dalangpan kag kusog, handa sa gihapon sa pagbulig sa tion sang mga kagamo. Gani hindi kita magkahadlok, bisan pa tay ugon ang duta kag ang mga bukid magkalatumba pakadto sa kadadalman sang dagat. Bisan kun ang mga dagat magdaguhob kag magdalagko ang mga balod, kag tungod sini ang iya mga bakulod ginatayog. May isa ka suba nga nagadala sang kalipay sa syudad sang Dios, sa balaan nga balay sang labing mataas. Ang Dios nagaistar sa sini nga syudad, kag indi gid ini maguba. Sa kaagahon magaabot siya sa pagbulig sini. Ang mga kapungsuran ginakugmat, ang mga ginharian ginapangtayog. Ang Dios nagadaguhob, kag ang duta nagakapugday. Ang Ginoo sang mga hangaway kaupod naton. Ang Dios ni Jacob aton dalangpan. Okay ka do kay list ka doon. Okay, diri kita sa verse 8 ang hambal. Dali kag tan-awa kung ano ang nahimo sang Ginoo. Tan-awa kung daw ano ka makatilingala ang mga butang nga iya nahimo sa duta. Ginapauntat niya ang mga inaway sa bugos nga kalibutan. Ginapamali niya ang mga pana kag mga bangkaw. Kag ginapangtutdan niya ang mga taming. Nagasiling siya, untata ang inyo pag-inaway, kag kilalahan ninyo nga ako amo ang Dios. Labaw sa tanan nga mga kapungsuran, labaw sa bugos nga kalibutan. Ang Ginoo sang mga hangaway kaupod naton, ang Dios ni Jacob aton dalangpan. Mga kauturan kag mga kabiyanan, kanami nga mapamalandungan naton ang ini nga Salmo 46 kay nagahatag ini sa aton sang pagkilala o nagahatag ini sa aton sang pagtudlo nga siya amo ang aton refuge, siya ang aton dalangpan, siya ang aton palanaguan, siya ang aton palalipdan, kag pagkatapos siya man ang aton kabaskog. Akon ginpili ang ini nga pagapamalandungan naton sa siningapon, medyo related sa nagakatabo subong sa bilog nga kalibutan. Madamo na sa mga katawan sa sininga panag-on ang nagawiit sa mga problema, tangis o nagahilibion sa mga problema nga nagatunga sa aton nga panag-on subong. Labi na ang sitwasyon naton diri sa aton bansang Pilipinas nga grabe na ang pagtaas ng mga balaklon. Itis pikas ang pagtaas ang fuel o sang gasolina, sang krudo. Gani apektado ang tanan nga ginagamit naton sa sulod sang aton panimalay, sa aton pagkaon, sa aton nga mga kinanglanon sa pamilya. Damo na sang mga kauturan naton kag mga kabyanan naton ang naka-experience ang grabe nga mga problema bangod sa aton sitwasyon subong. Gani very timely ang ini nga reminder from God's Word nga ginbasa naton sa Salmo 46. Kag sang tion nga ginkumpuso ini, ginsulat ini sang isa ka salmista. Wala sing liwan na masiguro naton si Haring David. Makita naton nga ang Psalm 46 was written
with Jerusalem's deliverance from Assyrian threat. Bangod ang mga katawan sang Diyos, ang bansang Israel, ginatawag sa Bible God's chosen people, mga katawan nga pinili sang Diyos, ang mga Hudyo, ang mga katawan nga nagaistar sa lugar sang Israel, kay amuni ang unod sang Old Testament about God's people, which is Israel, nga sa history sang sini nga bansa, even though nga hasta subong grabe gyapon ang problema sa bansang Israel dito sa Middle East. It is because na nagagira kontra sa Iran, kag kaalyado ang superpower nga amo ang Amerika, kag amo ini ang nanginkambang danan kung nga nagaantos ang damo nga mga katawan sa bilog nga kalibutan bangod sang gira sa Middle East. Iran versus Israel together with the US forces. So makita naton nga sa Biblia ang Israel terrible, damo sang mga bisis nga ginalusob sila sang kaaway, gusto sila nga lupigon, gusto sila nga dulaon sa mapa sang kalibutan. Pero makita naton nga because according to God's word, God has a covenant with them. Ang Diyos mismo amo ang may pakigkatipan sa sini nga mga katawan nga ang hambal sang Biblia, ang bisan sino nga tandog sa Israel, pareho lang nga nagatandog sang akon nga kalimutaw. So nagakulugan ini nagatudlo nga recorded in the Bible during Old Testament times nga bisan pa ang Israel ginatawag the stiff-necked people, even though kanami sang ila title the chosen people of God, pero sila man amo ang mga dungol nga mga katawan, stiff-necked people, to the point nga ang judgment sang Ginoo sa ila kay kadali sa ila ang magpamati sa pulong sang Ginoo, pero sa pidalang ka mga tinion ila naman talikdan ang Dios, magasimba naman sa iban nga mga Dios na naagihan nila pakadto sa ginhatag sa ila sang Ginoo nga teritoryo nga didto sila magaistar, which is ginatawag the land of promise o ginatawag the land of Canaan. Bisan amo na ang ginahimo sang Dios sa ila, pero very rebellious sila kung sa ilunggo pa dungol, kay kadali sa ila ya ang mag-disobey, ang magritubar sa mga sugo sang Dios. Even though ginatawag sila covenant people of God, sila ang bansa nga ang Ginoo nakipag-covenant sa ila, nakipagkatipan sa ila. Ganyan na sa history sang nasyon sang Israel hasta subong bangod sang ilang being stiff-necked people, nag-scatter sila sa iba-iba nga bahin sang kalibutan, kag naglalapta sila, nag-alaplaag, kag bangod sina ay pag-abot sang tiyon nga ila na i-claim ang duta nga ginhatag sa ila sang Ginoo, nga didto na sila mag-istar, kag na-recognize na sila bilang isa ka nasyon, isa ka bansa sang United Nation. Sang ilang pagbalik gira ang nagakatabo, kay ang lugar nga ginhatag sa ila sang Ginoo, ang ila teritoryo gin-occupy na sang iba man nga mga grupo sa mga katawan, iba na nga nasyon. Amo na gani sa Palestinian region subong, there are lots of countries nga ara na nakaplastar na, kag dira na sila nagaistar sa sina nga lugar nga kung aton tun-an sa balan nga kasulatan para ginmantani na sa Israel. Pero bangod sang ilang nga pagkatingkuyan amo na nga sang pagpauli nila, grabe ang conflict. Amo na nga halin pa sang una aton pirmi nabatian, the Middle East conflict between Israel and the neighboring nations, mga Arab nations. So amo ni ang background sang sini nga Psalm 46 nga sang ginsulat ini, sang ginkumpuso ini, naghambal ko kumpuso kay ang mga salmo kalantahon ini. Again, kumpuso sang mga composer sa nasyon sang Israel,
kag ginakanta nila, ginagamit bilang ila kalantahon. Gani amo ni ang background sang Psalm 46 nga na kumpuso ini during sa tong tion nga gin-deliver sang Dios, gin luwas sang Ginoo ang iyang bansa, ang Israel, labi na ang city of Jerusalem, sa puwersa sang mga Assyrian, sa puwersa sa mga taga-Assyria. Kag amo ni nga nakahatag sang pagpaumpaw sa mga Israelites. Ang Psalm 46 kung ila ni kantahon kag ila basahon, nagapamatuod nga diri amo ganin nga diri kita magakuha man sang aton nga pagpamalandong sa sininga kapunon, nga kung ano ang Dios para sa nasyon sang Israel, sa aton sa sininga panagon amo man siya para sa aton. Gani ang pinaka-purpose sang aton diri nga pagtalakay sa sininga Salmo 46 amo nga aton matalupangdan, aton nga matun-an kung ano ang Dios kag kung ano ang mga ginahimo niya para sa aton, labi na sa mga Kristohanon, mga katawan sang Dios sa sini mga panag-on nga ginatawag mga Christians, mga Kristohanon, mga ginatawag na followers of the Lord Jesus Christ, mga sumulunod ni Kristo Jesus. Kay actually amo ni ang meaning sang pulong nga Christian, no? So kung mamangkot, what is a Christian? Okay, so ang sabat, a Christian is a follower of the Lord Jesus Christ. Ang Kristohanon amo ning sumulunod ni Kristo Jesus. The person, a person who has Christ in his heart. Gani sa aton diri nga pagtalupangod, may mga pila ka bagay kita nga talupang don. Nanungod sa ginatuuhan naton nga Dios, aton nga ginasimba, aton ginahambal sa aton nga mga bibig, nga aton nga ginapalangga, kag aton ginahigugma, kag aton ginasunod. Okay, so ang una gid, ang pinakatinutuyo sang sining aton ni nga pagpamalandong kun nga ang ginhambal diri sa sining nga Salmo 46, ang makahatag sa aton sang encouragement, makahatag sang kalipay sa tagsa-tagsa sa aton, kay bisan pa nagaantos kita sang mga crisis sa sining nga panag-on. Amoy ni ang makahatag sa aton sang reminder, makahatag sa aton sang pagpaumpaw, nga bisan anuman ang aton mga problema nga ginatubang, kung basahon naton ini ang Psalm 46, madula ang aton nga pagkasubo, madula ang kabugatan sang aton nga mga tagipusoon, makahatag sa aton sang encouragement, makapaumpaw sang aton mga kasubok. Gani sulito naton, basahon ko diri liwat sa Ilonggo nga Biblia, ang ambal, ang Dios amo ang aton dalangpan kag kusog, handa sa gihapon sa pagbulig sa tion sang mga kagamo. Okay, so nahambal na kon kaina, we are now living in this troubled world. Wow, in English yan, nagakabuhi kita sa sining kalibutan nga napuno sang troubles, napuno sang kagamo. Kag hindi lang ni diri sa aton bansang Pilipinas, kundi globally, ang hambal sang isa ka political expert, wala sang bansa nga wala naka-experience sang problema o kung kagamo. Kay subong iya bisan diin ka na lang nga lugar, ara na ang troubles, ara na ang kagamo. So pag-abot sang sina nga hitabo sa aton kabuhi, kung may kagamo, ang hambal diri, may dalangpan kita, may refuge. Ang word ni nga refuge, dalangpan, no? Palanaguan, palalipdan. Kay amoy ni ang importante nga lugar na kung mag-abot ang mga kalamidad, mag-abot ang problema, either nga kung maglusob man ang kaaway o kung may mag-abot, kay na-mention diri ang duwa ka butang,
nga na-mention diri nga nagaabot sa aton kabuhi kag nagadala sang troubles ang duwa ni ka word nga the nature and the nations. On the part sa history sang Israel, ang nature nagadala sang linog, nagadala sang baha, nagadala sang bagyo. Basta gani ang nature na ang maghulag ti amo ni may mga calamities ginatubang. Kag sang panahon nga ginsulat ang Salmo 46, ang mga Israelites, the Jewish people, naka-experience ang mga calamities nga resulta sang nature. May bagyo, may linog, may baha. Kani amo ni nga bisan na may calamity man o kon may ara nga threat nga may bansa nga magalusob para lupigon ang Israel o kon ang mga katawan sang Dios, siyempre ang resulta sina kahadlok ang magatugob, no, sa madamo nga mga katawan. Sa history sang bansang Israel, pilang busy sila nga may Assyrian Empire, may Babylonian Empire, may Persian Empire. Amo gani na nga ang Persia ni amo nang Iran subong. Kani mo na nga biblically grabe gid ang record sang Biblia, masaligan gid kay hindi na nigali bag-o sa aton. Recorded na ni sa Bible eh. How many times nga ang Persia man naglupig, naglutos sa Israel. Kag hasta subong amuning conflict nagapadayon. Ngani ang siling diri ang Dios ang aton dalangpan. Kag sa tion sang kagamo. Kag siya ang aton kusog. Kag siya ang aton bulig. Amo na gani nga kun ang Dios ang aton dalangpan, kag kun siya ang aton kusog, kag ang hambal handa sa gyapon sa pagbulig sa tion sang mga kagamo, ang manami nga reaction naton sa sini nga kamaturan about our God who is our refuge in strength, amo ang makita sa verse 2. Kay sa versikulo 2 di ang hambal gani hindi kita magkahadlok. So manami nga mapabandungan naton sa sini nga hapon nga ang magadispil sang aton fear, ang magadula sang aton kahadlok sa mga nagakatabo subong sa aton nga kalibutan, labi na sa aton bansa, sa aton nga nasyon. Siling diri bisan patay ugon ang duta kag ang mga bukid magkalatumba pakadto sa kadadalman sang dagat, bisan kun ang mga dagat magadaguhob kag magdalagko ang mga balod, kag tungod sini ang mga bakulod ginatayog, ang hambal hindi kita magkadlok. Bisan pa amuning matabo sa kalibutan kay according to God's word, ang problema sang kalibutan subong daw kaangay ni sang cancer bala nga sa padayon sa mga tinuig nagalala. Kag amuni nga ari na kita sa sini nga sitwasyon nga madamo na sang mga na-experience naton nga problema nagakatabo sa aton subong kalibutan. Kag ang iban niya mayara na gani nga panicking, nagapanik na, nagaproblema na, nagapalibog. Labi na kay ginabuli kita sang isa ka nasyon nga mo ang China, ginaagawan ang aton nga teritoryo, ilang ginaplastahan ka ginabuli, kisa ara sa aton ang kaakig, yara sa aton ang kaugot, pero sa aton iyang pagkilatis ang aton pwersa, hindi gid kita makatapat sa pwersa sang sini nga nagabuli sa aton. Ngani kisa muna nga ara sa aton ang fear, ara sa aton ang mga pag-worry kung ano ayan ang matabo kung lusubo na kita sang mga nasyon nga gusto magsakop sa aton. Kaga amugani na nga dapat kita bilang mga Pilipino andaman naton kay kung kisa ang kaaway nga gusto angkon
sa kung ano nga yari sa aton nga bansa, nagapakita sang maayo nga mga buluaton, maayo nga mga bagay, pero ang resulta ganun sina ang deception, kay may ara sila nga mga personal interest para sa aton bansa. Okay, so diri kita pamalandong sa sining hapon. Ano bala ang mga bagay nga makita naton sa sining Salmo 46 nga nagahatag sa aton sang mga bagay nga dapat naton talupang don nanungod sa Dios nga aton ginatuhan. Ang una gid ang Salmo 46, Psalm 46 taught us to acknowledge His presence. Nagatudlo sa aton ang ini nga Salmo 46 na dapat kita bilang mga Kristohanon, paglabi na bisan sa aton mga kabianan, kinanglan nga i-acknowledge pirmi naton ang presensya sang Dios sa aton kabuhi. So the motivation nga makita naton sa sini nga Psalm 46, first of all is to acknowledge the presence of God sa aton kabuhi. Nga aton talupang doon nga bisan anuman ang matabo sa sini nga kalibutan, may labing gamhanan nga persona, may labing gamhanan nga Dios nga nagtugas ang sini nga kalibutan, nagtugas sa aton, nagtugas ang tanan nga nature nga aton gina-enjoy sa aton pagpangaboy sa adlaw-adlaw. So acknowledging God's presence is very important. That's why ang hambal sang Psalm 46, God is our refuge in strength. Yan. So amo ni kay kun kisa hindi naton ni natalupangdan bangod sa mga problema daw nalumos kita sa mga dalagko nga mga problema, kag kung kisa yara na kita sa state of masiling naton depression, daw nagapanik na kita bangod sa mga problema nga aton ginaatubang, kag nalipatan naton nga kita tinuga sang Dios, ang tanan nga butang nga yari sining kalibutan ang Dios ang nagtuga. Nagakulugan siya ang ginatawag di Almighty God, ang labing gamhanan nga Dios na according sa iya nga mga pulong nagapadumdum pirmi sa aton nga siya ang aton refuge, siya ang aton dalangpan, siya ang aton kusog sa tiyon sang kaluyahon, sa tiyon sang discouragement, sa tiyon sang ining daw nagapanglupaypay na kita bangod sang kadalagko nga mga problema. Ang magahatag sa aton sang encouragement, magapabalik sang aton kusog kag sa aton kabaskog, amo ang presensya sang Dios nga dapat naton i-acknowledge. Acknowledging the presence of God in our lives is very important, kag needful gid, kinanglanon gid sa aton kabuhi. Gani muna nga ang ambal, because God is our refuge in strength and He is a very present help in trouble. Take note, no, kanami nga pamalandungan, a very present help in trouble. Ang nagabulig sa aton sa tag sa katiyon nga yara kita sa kagamo. Ining wording a very present help, nagawulugan, hindi siya Diyos nga naga-obserbar lang kung ano ang nagakatabo sa atong kabuhi. Naga-intra gid siya. Mukha nila nga gusto gid siyang Diyos nga magpasakop kita sa iya pagbuot, magpasakop kita sa iya nga pagdumalahan. Pero kung kisa kita nga iya mga tinuga nalipatan nato ni. We are not acknowledging Him as our God who is a creator. Nalipatan naton sa ang pagkilala nga siya gali ang aton manunuga. Siya ang tag-iya sang aton kabuhi. Amuna nga kamaturan nga sa sining hapon ang challenge rin sa aton, because God is our refuge and strength and a very present help in trouble. Our response, mahambal naton nga, therefore, we will not fear. Gani, busa, no? Kaya ang word ni nga therefore, conclusion ini. Nga kung yara kita sa kagamo,
Ano man ang aton mga kaimtangan sa sini nga panagon ginatubang, may mga threats nga nagaabot na labi na sa aton ni locally, wow, damo ta problema nga ginatubang, labi na ang corruption. So sa sini nga nagakatabo, first of all, kinanglan ang importante bangod ginaklaim man naton nga Kristohanon kita daw nga pungsod diri sa Far East, kinanglan i-recognize naton ang Dios. God is always present. He is just a prayer away. Pangamuyo lang ang distansya naton sa Dios adlaw-adlaw. Every time nga kita magpangamuyo, we are talking to God. Nagapakigsugilanon kita sa iya. Kagkon nagapakigsugilanon kita sa iya, madali niya man maipahayag sa aton kung ano ang iya kabubuton sa aton nga mga kabuhi by His Word. Mo ganina nga ang duha ka importante nga bagay nga dapat makita sa isa ka tao, labi na sa isa ka Kristohanon, amo nga magsugilanon kita sa iya, magsugilanon kita sa Dios, and then hatagan man naton sang kahigayunan nga siya makapakigsugilanon man sa aton, nga siya makapakighambal sa aton. So ano'y na? Okay, so isa dira prayer. When we pray, we are talking to God. Kung kita nagapangamuyo, nagapakigsugilanon kita sa Dios. Pagkatapos, paano naman ang Dios iya magpakigsugilanon sa aton? Paano ang Dios magpakighambal sa aton? Nagapakighambal ang Dios through His words. Paagi man sa iya pulong, through God's word, ang Biblia. That's why every time nga kita nagabasa sang Biblia, God is talking to us. Pero depende sa aton kung pamatian naton siya, kung sundo naton ang iya nga ginambal sa aton sa iya nga mga pulong, kung sundo naton ay ang kabuhi nga maangkon naton malipayon nga klase sang pagpangabuhi. Nadumduman ako ng kalantaon bala nga trust and obey. Trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. There is no other way to be happy. It is trusting God and obeying Him. Kung nagasalig kita sa iya, kaginasunod naton siya, ang resulta manami, malinong, matawhay nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan nga napuno sang troubles, napuno sing tagamo. So this is the first thing. Amo ni ang una nga bagay nga talupang do naton sa sini nga Psalm 46 nga ang ini nga salmo naga-motivate sa aton to acknowledge the presence of God. Kay kung kisa nakalimutan siya sa madamo nga mga katawan. Kung okay pa, wala ang Diyos. Pero kung daw grabe na, nang naara na bala sa last recourse ang iya kabuhi, dito pa makapalapit sa Diyos. Dito pa makapanumdum. Dito pa makambal nga isa ipasa Diyos ko na lang ang tanan. Kay failure na sang mga ginaplano pa lang ang ulubrahon, wala ang Diyos. Pero kung failure na, dito pa makambal, ang Diyos na ang bahala sa akon. Ipasa Diyos ko na lang ito. So diri mga kauturan kag mga kabiyanan, kung tutuod nga kita nagatuo sa Dios kag nagasalig sa iya, importante gid nga i-acknowledge kilalaho naton siya sa aton kabuhi, labi na niya presensya sa aton. Kay kung ang presence ng Dios yara sa aton, malayo kita sa trouble, malayo kita sa problema. So to know God means to acknowledge His presence in the midst of life's concerns. In times of trouble,
God is very present. He is there when we need Him most and call upon Him. Wow, kanami nga pamalandungan. Knowing God, kung kilalagin natin ng Diyos, nagakulugan nga we acknowledge His presence in the midst of life's concerns. Nga kung anuman ang nagkakatabo sa aton kabuhi, i-acknowledge naton ang Diyos kay ang aton kabuhi naghalin man saya. So in times of trouble, God is very present. Ara siya. Mamutong hambal ko na God is just a prayer away. Pangamuyo lang ang distansya naton sa Diyos. Every time we pray, God hears us. God listens every time nga kita magpanawag saya. So amo na ang aton nga makita nga pagtuon sa siningapon mga kabiyanan. So to acknowledge His presence is very important. And then ang ikadua diri ang ini nga Psalm 46 nagahatag sa ato sang motivation to focus on the preeminence of God. To focus on His preeminence. When you see preeminence, ang kinaya sang Dios nga siya bala ang labaw sa tanan sa aton kabuhi. God is above all. Siya ang preeminent sa aton nga mga kabuhi. Ang butsilingon ang preeminence it's kung sa kuan pa ang pagkalabaw niya. Kung sa Tagalog ang pagkahigit ng Dios sa ating buhay. Kung may pinakamataas nga persona sa sini nga kalibutan nga dapat naton kilalahon, dapat naton lapitan, dapat naton tuhan, inawala sa iluan kundi amo ang Dios. Ginatudlo sa balan nga kasulatan nga tanan whether patay man kag mga buhi magabot ang adlaw nga kita tanan magaatubang sa paghukom sang Ginoo kay siya ang nagtuga sa aton. Siya nga aton creator. So time will come nga may judgment nga mag-aabot sa aton. Gani mo ni ang ang isa pagid ka kabagay nga talupang do naton nga ang Psalm 46 motivates us to focus on the preeminence of God. So amo ni ang isa pa ka bagay na talalupang do naton sa siningapon. Sino ba ang preeminent sa aton nga kabuhi? Labi na sa aton bilang mga Kristiyanon. Kung may preeminent person pa sa aton kabuhi, inawala silyon kundi amo ang Dios. Si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus. Bisan pa sa problema sa aton bansa kinahanglan ang aton kilalahon, bisan ang aton tani kongreso, ang aton senado, kung magkilala lang sang pagka-preeminent sang Dios, ay kanami balatani siguro no nga matalupang da naton nga kung may ara nga mga sesyon sa kongreso, sa senado, na balang i-recognize first of all ang preeminent person, and that is the Lord Jesus Christ. O galing lang ba kulang gid sa sini nga panagon ang mga tao nga ginbutang naton kay ginpili naton sila, ara na sila subong sa mga posisyon, ay maayo man madumduman ang Dios, maayo man hindi. Ang ila iya ginakilala nga mga makabulig sa ila kag makasulbar sang problema kisa ang kapareho nila nga tao. Ginakilala nila nga may mga degree, mga mataas ang naabot nga mga pagtulunan, mga abogado o kung mga maalam, pero without recognizing the preeminence of God. Ang pagkalabaw sang Dios sa tanan naton nga kabuhi. So amo ni no ang ikadua kag ang ikatatlo diri kita magatakop. Okay, so first of all, to acknowledge the presence of God is very important. To focus on His preeminence. Muna nga ang pinakapuderuso nga persona sa aton kabuhi dapat si Kristo Jesus. Kay ang Diyos iya, He knows all things. One of His attributes
Ginatawag siya the omniscient God. When you say the omniscient God, the God who knows all things. Kita iya limitado. Bisan ano pa nga mga degree ang naangko naton, mga doctorate degree o kung mga masteral degree, limitado gyapon yang kaalam naton. Wala sing makalabaw sa kaalam sang Dios. Amo ganina nga kung may mga ulubraon kita either sa aton bansa, sa aton pamilya, sa aton church, kinanglan we must recognize that God is the preeminent person nga unahon naton sa aton kabuhi. Muna gani nga during the time of the Lord Jesus Christ, gintudlo niya gid. Yeah. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kung gina-recognize lang ni sang aton bansang Pilipinas nga unahon ang Dios, hindi ni magatunga ang mga problema subong. Hindi ni magatunga ang naghatag sang kasubo sa madamo nga mga Pinoy sa aton bansang Pilipinas. Kay ang ginauna nila ang ila sarili, wala nila ginauna ang ginarian sa Diyos. Gani amo ni ang ikadua. And then ang katapusan, ang Psalm 46 motivates us to experience His power. To experience His power. Ang hambal sa verse 8 kag verse 9 kag kaina, no? Ang hambal, it is a challenge, it is an invitation nga ang hambal, come, behold the works of the Lord. Come, behold the works of the Lord, who has wrought desolations in the earth. He makes wars to cease to the ends of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariots with fire. So, ang amo ni ang kamatuoran nga hindi nalipod sa tanan nga mga katawan kay ari nakarikod sa Bible nga siya ang pudiruso nga Dios. Amo na nga ang invitation, magpalapit kita sa iya kag kilalahon naton, behold the works of the Lord. Kilala naton kung ano ang nahimo niya sa sining bilog nga kalibutan. Nga siya mo ang nagahatag sing desolations. May mga lugar na gani nga gindula sang Dios sa mapas ang kalibutan. For example, ang Sodoma kag Gomora, mga sikat nga syudad sang una nga nakarikod sa Old Testament, pero diin na kanon ang Sodoma kag Gomora. Nga sang una ang Sodoma kag Gomora nagapabugal sang ilang nga nasyon nga pudiruso nga nasyon, bantog nga nasyon, pero bangod sang kasalanan nga nahimo sang sini nga mga citizens sang sini nga lugar, gindula sang Dios sila sa mapas sang kalibutan na. Nangin desolate na ang ilang nga lugar. Gani mo na nga ngambal, who has wrought desolations in the earth. Kag silingri, siya man ang nagapauntat sang gira. Siya man ang nagapauntat sang away. Mo na nga may mga diskusyon, no, nga labi na sa pag-intra sang Amerika na natandog na pati si President Trump nga may ara na nga mga isyu nga si Trump daw nagapaka-Diyos na. Pero sa totoo lang, makita man sa balaan nga kasulatan nga ang Diyos kung magpanghikot, may ginagamit siya nga person, may ginagamit siya nga tao. Muna nga nakadamo na nga record sa Bible. Damo siya gingamit nga mga katawan para ma-fulfill ang pinaka-purpose. Gani muna nga hindi dapat pag-debatihan ang ina nga kamaturan kay diri makita naton, he breaks the bow and cuts the spear in two. Ginapangguba niya ang mga weapons ang ginagamit sa pag-inaway. Gani subong. Grabe na. Nuclear weapons na ang ginagamit, wala na ning pana ni, wala ang baslay, wala ang sibat. Pero kung i-apply naton sa present situation, bisan pa mga nuclear weapons, wala na nakamulingking sa gahom sang Dios. Wala na. Isa niya lang ka pagdikta, isa niya lang ayang kapagsinggit, magkaladula ang pwersa sang mga ginakilala nga mga sophisticated weapons of warfare. Mga ginagamit sa mga panggira subong. Isa lang na iya ka move sang Ginoo, madula da.
He breaks the bow and cuts the spear in two, and he burns the chariots with fire. Ay ginapang sunog niya ang mga karaway ining chariots ni muning ginasakyan sa mga elite forces. Labi na bala ang mga taga-Persia kung mag-atake sa Israel, ang ilang mga elite force nagasakay sa karwahe. So amuning ginatawag chariots, mga ginagamit sa mga high-ranking soldiers para sa pagpakigaway. Pero ang hambaldri, sunugon, ginasunog sang Ginoo ang mga karwahe. So it pictures nga bisan ano pa kapuriruso. For example, mga superpowers subong sa aton kalibutan, Amerika, Russia, ang China, ang Japan, o kung ano pa nga mga ang European forces, United Forces, ang mga taga-Europe, mga dumalagko nga nasyon, wala ni nakamulingking sa gahom sang Dios. Kung gusto sang Dios nga pangbalion, pangtapnaon sila tanan, wala sing mahimo, wala sing kung ano nga puwersa sa sininga kalibutan, mga nga makalabaw sa puwersa sang Dios, sa gahom sang Dios. Gani ano ang katapusan nga bagay nga talupang do naton sa ato ni na pamalandungan about Psalm 46. First, to acknowledge the presence of God. Secondly, to focus on the preeminence of God. And then lastly, to experience His power. Yun ang lang ma-experience naton ang gahom sang Dios nga nagapanghikot sa aton kabuhi. Ang gahom sang Dios, wala sing makalabaw sa gahom sang Dios. Dira nagsala si si Lucifer, no, nagrebelde siya sa Dios. Sila niya gusto niya nga mag-ipataas man niya trono, labaw mataas pagid sa trono sang Dios. No. Pagkatapos gusto niya gid labawan ang gahom sang Dios, wala siya kay balo nga tinuga lang siya sang Dios. He is created by God. Ngani ano ang natabo? Kundi wala siya nahimo, gintakbong halin sa langit, gintakbong diri sa kahawaan, kag ang sphere of activities niya amo ang kalibutan, pagpangtintar, ginagamit ang mga tao para lang magpangdaya. Amo na nga may mga religious people siya ginagamit, amo ning mga false teachers, mga false prophets, kag kisa ginapasok naman ang sektor sang government, mga leaders sang government nga masiling naton nagahimo sa mga bagay nga hindi na naayon sa kabubuton sang Ginoo. So sa siningapon sa ato ni nga pagtakop, to experience His power, ma-experience naton niya gahom sa spiritually speaking sa siningapon. Abyan kung ikaw nagapamati sining aton programa, gusto sang Dios nga ma-experience mo, ma-experiencean mo ang gahom sang Dios paagi sa pagluwas niya sa imo. Kabangod amo gini ang desire sang Dios nga maangkon mo ang kaluwasan. Kag ang power sang Dios ginmanifest tong nagligad lang nga semana, nagpalansang siya dito sa krus sang Kalbaryo. Pero He is powerful sa tanan nga mga padiyot sang kaway siya, kay nga after 3 days nabanhaw siya. So nagakulugan, He is above all powers. Ang power sang religion, ang power sang government, ang power sang kun ano nga mga katawhan sa tungation sang ginlansang si Kristo sa krus sang Kalbaryo, wala sing nahimo kay nabanhaw si Kristo sa kamatayon. That's why ang hambal ni Apostol Pablo, that I may know Him and the power of His resurrection. So ang gahom sang Dios ma-manifest paagi sa salvation naton. Gusto gid sang Dios na maangkon naton ang kaluwasan. Bangod ang hambal sa Biblia, tanan kita makasasala, kinanglan naton maluwas, kay kung hindi kita maluwas, ang aton padulungan impyerno. Walay katapusan nga pag-antos sa kalayo. Pero ang hambal sa Biblia, ginhigugma kita sang Dios, ginpadala niya ang yabugtong anak nga ang pinaka-purpose tuuhan naton si Kristo Jesus, batunon naton siya sa aton kabuhi, kag kun himuon naton na tuuhan naton siya. Ang hambal sa Biblia, maangkon naton ang kaluwasan. Ang butsilingon, kung naangkon na naton ang kaluwasan, wala na singgahom ang impyerno. Hindi ka na magkadto sa impyerno, kundi ang hambal sa Biblia, magakadto na
ang tunay nga mga Kristiyanon sa lugar sang walay katapusan nga kalipay kag inaamo ang lugar nga ginatawag langit. So sa siningapon mga abyan, diri kita magatakop sa aton programa The Living Word, kag sa masunod nga Miyerkules ginaagda namon kamuluwat nga magpakig-upod sa aton programa The Living Word Radio Broadcast. Kag ang aton pinaka-conclusion sa aton ning pagtakop sa aton programa, abyan, gusto gid sang Dios nga maangkon mo ang kaluwasan. Maangkon mo lang ang kaluwasan. Kung hinulsulan mo ang imo kasalanan, magpalapit ka sa kay Kristo Jesus, batunon mo siya, tuuhan mo siya bilang imo Ginoo kag imo manuwas. Kung himuon mo na according to God's word, naangkon mo na ang kaluwasan. So sa liwat, inang inyo abyan, Pastor Peter M. Arbulario, sang Malaygas Way Baptist Church, nagapadayon sa pagpadumdum sa inyo. Gusto gid sang Dios, abyan, nga ikaw maluwas.